Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos. Sa umaga na ito. Purihin na Panginoon sa umaga na ito. Bago po tayo manalangin, ihanda po natin ang ating mga puso at isipan para sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos sa umaga nito. Pwede po ba tayong tumayo? Basahin ko lamang po sa mga taga-Pilipos, chapter 2, verse 9 to 11. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay nagpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon at ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito. Salamat Panginoon sa panibagong araw, panibagong kalakasan Panginoon na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa Panginoon na itinako niyo Panginoon sa lugar na ito pang kami Panginoon ay malayang magkapagpahayag ng aming pananampalataya sa iyo Panginoon. Salamat Lord God sa iyong dakilang pangalan Panginoon na mula noon hanggang ngayon Panginoon ay hindi mo kami Panginoon pinababayaan Panginoon at hindi ka po Panginoon nagbabago sa bawat isa sa amin Lord God. Lord maraming salamat Panginoon, pangunahan niyo po ang gawain nito Panginoon na ikaw Lord God ay siyang may tataas Panginoon. Magparto ka Panginoon sa aming kalagitnaan Panginoon at samahan niyo po kami Panginoon. Bigyan niyo po kami Panginoon ng pusong tapat Panginoon at pusong malinis Panginoon upang sa gayon Panginoon ay malaya kami Panginoon na magpapahayag Panginoon ng aming pananampalataya sa iyo Panginoon. Pusong dalisay Lord God. Salamat Panginoon sa buhay mo Panginoon at sa patuloy Panginoon na pinagkaloob mo Panginoon sa bawat isa sa amin Panginoon. Sa mga talento Panginoon na ibinigay niyo Panginoon sa aming manunugtog Lord God sa umagang ito Panginoon. Kayo po Panginoon ang maggabay, magbigay ng talento Panginoon na malayo kami Panginoon sa anumang mga kamalian Panginoon para sa gayon Panginoon ay ikaw Panginoon mapapurihan at maitaas Panginoon sa mga oras na ito Lord God. Sa lahat Panginoon na tatayo sa iyong harapan Lord God, kayo po Panginoon magbigay sa amin ng kalakasan Lord God. Kahit sa mga back-up Panginoon, sa mga instrumentals Panginoon, kayo po Panginoon ang magbigay sa amin Panginoon ng talino na mula sa iyo Panginoon. Gamitin niyo ang buhay ng bawat isa Panginoon para sa iyong gawain Panginoon upang Panginoon malaya po ang bawat isa na kahiyaw, Panginoon, ang mga talento na ito, Panginoon, at maibalik, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming butihing pastor, Lord God, na siyang magbibigay ng mensahe sa oras na ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na sampo sa kanyang pamilya, Panginoon, ay patuloy po kayong na maggabay, Panginoon. Patuloy po kayong na magbigay ng kanilang mga pangangailangan, kanilang sa health, Panginoon, sa kalusugan, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang aming madakila at kayo po, Panginoon, ang aming Panginoon, maitataas sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming panambahan, Lord God. Salamat, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na lalabas kami, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, na hindi po namin bitbit ang iyong pagpapala, Panginoon, sa bawat isang Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, at ikaw ang aming Diyos na buhay na aming itinataas mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay, Panginoon, na hindi ka, Panginoon, nagkukulang sa bawat isa sa amin, Panginoon. In Jesus' mighty name, amin po binabalik sa iyong pangalan, Panginoon, ang aming pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Basahin po natin ang Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints,
the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. At palakpakan po natin ang Panginoon po. Bago po ang basahin ko po yung 2 Corinthians 12, verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Palakpakan natin Panginoon. Pag-pray po natin your grace. You rest so
you for the stars, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, no more witness than
Siya po, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagkakila, sa iyo lahat ng pasasalamat. Salamat po, Diyos, muli sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay pinagsama-sama po ninyo. Ito po, Panginoon, sama-sama, Panginoon, sa iyong harapan na nagpupuri, nagpapasalamat. Ito po, Panginoon, inaalala, minsan pa, Panginoon, ang katakilaan ng iyong pag-ibig sa amin. Katakilaan, Panginoon, ng kaligtasan natamo namin buhat sa iyo sa pamamagitan ng iyong pong anak si Jesus. As we celebrate, O God, your salvation, Panginoon, sa amin, Panginoon. Lutan yung tunay, Lord God, na minsan pa, Panginoon, mahayag ang katakilaan mo sa aming mga buhay. As we come to your word, Lord, patubayan kami ng iyong Santong Espiritu, ihanda ang aming mga kalooban, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng paggalang, pagbibitagan, Panginoon, at tunay, Panginoon, na pakikinig, Panginoon, may kababaang loob sa iyong mga salita. Patubayan kami ng iyong Santong Espiritu, at palain mong pangaral ng iyong salita, at kayo mong mahayag, kayo mga dakila sa aming kalakitaan. Pinupuli namin na dakila, o sa aming sama namin ng may masasalamat sa aming sa pangalan ni Jesus. Ating pong scripture reading ay magmumula sa Judas 1:17-20. Mga babala at mga payo. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon may lilitaw ng mga taong mapanlait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga makamundo at wala pa sa kanilang espiritu. Ngunit, magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo.
Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoon Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Salamat po sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Tayo po ay nagpapatuloy again sa tema po natin the last days. At kung meron mo pong kagdadalo lang o ngayon lang po nalaman ang tema natin po for this month and next month, the last days. The last days speaks about yung sa pagitan ng unang pagdating ng Panginoong Sus dito sa lupa, ang siya po ay nagkatawang tao. At sa kung kailan darating muli ang ating Panginoon o tinatawag na last day. And yes, and so we are living in the last days. Tayo po ay nabubuhay sa gitna po ng mga huling araw. Ito po, darating po ang Panginoong Jesus. Siya ay muling babalik. Sabi nga po, tulad ng magnanakaw. No one knows kung kailan ito mangyayari ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kung hindi niyo po kung napakinggan yung ating pong midweek worship service, hindi ko na po kayo tatanungin, dahil I'm afraid baka may magtaas sa inyo ng kamay na hindi ko po pa napakinggan. So please, pakinggan natin at pagbulay-bulayan natin. So there's the question, what if dumating na ang Panginoong Jesus o dumating ang Panginoong Jesus kagabi? What if kung dumating ang Panginoong Jesus kagabi? Do you think na ikaw ay kasama sa titipunin ng kanyang mga anghel? Sabi nga, sa kanan, upang isama sa kanya sa buhay na walang hanggan, sa kanyang piling, at hindi doon sa mga nasa kaliwa, ang mga kapi o ang mga mananampalataya kung saan sila po itatapon sa dagat-dagatan apoy ng impyerno. Ang sabi ng mga kasulatan, araw-gabi, sila ay ang kanilang mga ngipin ay mga ngalit. Let me read to you Matthew 24, next slide. Matthew 24, verse 42 to 44. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ako po, kahit anong yung aking mga anak, I make sure na sarado ang aming bahay, spring, and everything before I go to sleep. Dahil ang magnanakaw will not tell us when they will come to your house. So lagi, especially, sabi nga, na we are living in the last days, nababad-bad ng puro ng kasamaan, dapat din po talaga tayo practically ay mag-iingat din. Kung sa boxing, protect yourself at all time, huwag may bababa ang yung gloves. So palagay ko, as we live in these last days, talagang we should also be alert. We should always be ready. We should always be careful. Huwag niyo ibababa ang inyong guard. Minsan may mga kabataan, very, para bagang walang nangyayaring masama sa mundo. Kung maglakad sa kalsada, ari sila ng sablay. Naka-display ang mga cellphones, naka-display ang relo, vulnerable sa magnanakaw, tempting sa magnanakaw. Nagkalat ang mga adik. Sensya na kayo, hindi ko naubos in 6 months. We are living in the last days. So dapat po talaga tayong pong maging maingat
Now, sa ating pong text today, mula po sa Jude, English ang gagamitin ko, ayaw ko yung Judas, hindi maganda pakinggan. So, from Jude, isa lang po yung chapter, and you will observe po no, sa paraan po ng mga manunulat, no, especially po no, sa mga epistles, no, address no, to mga epistles, address to particular church or particular people, ay they introduce themselves no, sa umpisa pa lang ng kanilang sulat. And then, kilalanin muna natin sandali si Jude. Maybe you ask, no, kung sino itong si Jude. Next slide. And dahil, title pa, sorry, ng ating pong mensahe ay Alalahanin. Ito yung, anyway, next slide. Yan, yung ano mula yung Jude. Yan. So yan, merong underline. Kilalanin natin yung sumulat. Sa Tagalog po, mula kay Judas, mula kay Jude, lingkod, o alipin ni Kristo, at kapatid ni Santiago. So this Jude, nagpapakilala po siya lingkod ng Panginoong Jesus at kapatid ni Santiago o ni James. Sino po itong James, no? His biological brother, panganay na anak ni Jose at ni Maria. Sa Matthew chapter 30, next slide, hindi ba siya ay anak ng isang karpintero, referring to Jesus? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, so James, Jose, Simon, at Judas, the one who wrote itong ating text, ang kanyang mga kapatid? So again here, it appears no, na bunsong anak na lalaki si Judas. Kasi meron pang mga babae hindi pinangalanan sa verse 56. Excuse me, probably tatlo or apat na mga babae. At si James po, si Santiago unang binanggit, so siya ang panganay na lalaki na panganay na anak ni Jose at ni Maria. So again, no, kita natin po no, na si Mary ay never ever naging virgin forever. He was once virgin, sapagkat pinagpuntis po niya si Jesus, no, hindi po dahil sa natural na paraan, kundi sa kapangyarihan ng Holy Spirit, and so she was yet no, a virgin. So, si Jesus lang po pinanganak ng Birhen, wala na po sa kasaysayan ng mundo, at wala na pong mangyayari ganon, kapag may nag-claim ng ganon, sumbog nyo kay Tulfo. Hindi po totoo yun. So si Santiago po ang sumulat ng James, and just like Jude, no, hindi po niya pinakilala kanyang sarili na kapatid ng Panginoong Jesus, kundi lingkod ng Panginoong Jesus. Si James, next slide, hindi po siya sulat. Ito hindi po siya nagpakilala. James chapter 1 verse 1. Hindi pa yan. Siyang James na muna. Bilis na mo. Balik muna tayo doon sa ano. Hindi makapagod. Okay, let me read muna. James 1:1, mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. I want you to see, si Jude nagpakilala hindi as brother ni Jesus, kundi lingkod ng Panginoon. At nagpakilala kapatid siya ni Santiago. Si James, ganun din, nagpakilala po siyang lingkod ng Panginoon. Pero di na nabanggit na siya kapatid ni James, but yes, they are brothers. So ito pong magkapatid na ito, James and Jude, ay kumikilala o kinikilala na ang Panginoong Jesus ay hindi lamang po tao, kundi siya po ay Diyos. Ang dalawang tao. So to them, Jesus is Lord. Ang tanong, si Jesus nga ba'y Panginoon ng iyong buhay? Si Jesus nga ba'y Panginoon ng iyong buhay? Gandang napakahalagang tanong ito sa ating mga sarili. Do I see myself as Jesus, ang Lord ng buhay ko? Is He the Lord of my life? Remember, sa huling araw, sa araw ng kanyang muling pagbabalik, sa katapusan ng mundo, next slide, yan na po yung Matthew 7:21, na kanina pang lumalabas. Hindi na? Hindi na talaga eh. Matthew 7. Point 1 na yan eh. Yan. Matthew 7:21 to 23,
Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. As I used to say, no? Kung mangyari ito na maloobin ng Panginoon, ay kung sabihin sa akin ni Lord, lumayo ka sa akin, Charles, hindi kita nakikilala, kapagawa ka ng masama, hindi na ako makakatira sa kanya. Sabi, hindi po. Since 1998, no, nag-ikot ako sa iyo, no, hindi na ako tumigil, at hanggang sa mamatay ako, pastoring Holy Life Vision Church, hindi na ako sasagot ng gano'n. Kasi sa tiyak, hindi siya nagkamali sa kanyang sinabi sa akin. And so yes, napakalagang tanong sa atin, si Jesus nga ba'y Panginoon ng buhay ko? Is He the Lord of my life? Kasi po, again, sa huling araw, maraming yung tatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami. At sasabihin niya, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo magagawa ng masama. Now here in our text, mula po sa Jude, isang kabanata lang po ang Jude, verse 17 to 22. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol na ating Panginoong Jesucristo, noon pa'y sinabi na niya sa inyo, sa huling panahon, may lilitaw ng mga tao mapandait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. Ito ang mga tao lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga makamundo at wala sa kanila ang Espiritu. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Gawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo na may halong takot. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. 2 puntos lamang po ang nais ko pong ibahagi. At ang mensahe nga po ito ay pinamagatan ko pong alalahanin. Una po, ang paalala. Ang paalala, makita natin po sa verse 17 to 19. Sa verse 17, binanggit po ni Jude kung saan galing ang paalala. Verse 17, mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. So itong paalala po ni Jude ay hindi po buhat sa kanya, kundi buhat po sa mga sinabi ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo. So he's not claiming as apostle. So ito pong sinasabi po ni Jude na paalala ay hindi buhat sa kanya, kundi mula sa mga apostol ng Panginoong Jesus. In other words, these are words na paalala mula sa salita ng Panginoon. So the message about last days, the message about sa kanyang muling pagbabalik, the message about kung mga mangyayari sa last days, ay buhat sa salita ng Panginoon. So hindi po ito puro-puro ng tao, hindi po ito originated sa mga apostles, o parang manakot. So this is the very word that comes from the mouth of the Lord Jesus Christ. Can you say Amen? Amen. So Ephesians chapter 2, next slide. Ephesians chapter 2 verse 20, tulad ng isang gusali, kayo'y ginayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. So ang pundasyon ng Christian faith ay nasa mga aral ng mga apostol, ng mga propeta. Buhat sa Panginoong Jesus as the cornerstone. Kaya mapapansin natin at nakapansin-pansin po sa early church, makikita natin ang mga mananampalataya sa panahon ng mga apostles, they were devoted sa teachings of the apostles. Acts chapter 2 verse 41, kita niyo na po yan sa ating slide. Kaya ang mga naniniwala sa ipinangaral niya ay nagbabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Ano po ginawa nila?
Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang pagkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. This is how the church should be. Devoted sa aral ng Panginoon. Devoted sa salita ng Panginoon. Devoted sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Remember the Great Commission. Gawin ninyong alaga ng lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng aking mga utos. Yan ang buhay Kristiyano. Pero gaano karami, nagbabautismo, pagkatapos umahon, malimot na. Go on with their lives. Hindi po ganyan ang buhay ng mga mananampalataya. Again, the early church, they were so devoted. Nilaan nila ang kanilang mga sarili sa mga aral, sa mga turo ng mga apostles. Again, gaano karami nagpapahayag na sila'y Kristiyano, believers of the Lord Jesus Christ, pero walang puwang ang salita ng Panginoon sa kanilang puso. If you're professing na you are a Christian, pero walang puwang ang salita ng Diyos sa buhay mo, then you doubt yourself, you doubt ang pagka-Kristiyano mo. Kasi walang Kristiyano po na hindi po nagnanais ng kauhaw sa salita ng Panginoon. Can you say amen? Amen. My sheep hears my voice. They recognize my voice. Kaya nga, sabi nga sa uling araw, ulit kanina sa Matthew chapter 7, sasabihin ni Lord, umalis kayo, hindi ko kayo nakikilala. Kayo magpagawa ng masama. Ang tunay na Christian, may love for the Word of God. And yes, sa biyaya ng Panginoon, no? I believe, no, nangyari lang itong taon na ito sa atin, na araw-araw, no, I'm sending to you sa GC natin. No, ang salita ng Panginoon na nagbubulay-bulayan natin. Huwag na kayo magtaas ng kamay, pero binabasa niyo ba? Nagbubulayan niyo ba? Hindi niyo pa yung ginagawa ng pamuti. Galit ako sa inyo. Hello. Kaya ako nga, nagigilty ako pag hindi ko magawa. Pag Sunday, di ba, most of the time, yung Sunday, hindi ko nagagawa. Magbigay ng devotion. So yes, let's really devote ourselves to salita ng Diyos. What is 5 minutes to read it? And then think about it the rest of your day. Habang naghuhugas ka, habang magpapahinga ka, habang nag-relax ka, pag nilay-nilayan natin ang salita ng Panginoon. So ito'y paalala, no, mula sa salita ng Panginoon. Ano ang paalala? Verse 18 to 19. Verse 18 to 19. Noon pa'y sinabi na nila, again, binigyan din niya po ni Jude. Hindi ako nagsabi nito. Sinabi nito nila, referring to sa kanyang sa mga apostles ng Panginoon. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, next slide, sa huling panahon, may lilitaw ng mga tao panlait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. Ito ang mga taong lumikha ng pagkakabahabahagi, mga makamundo at wala sa kanila ang Espiritu. So again, here is Jude, pinapaalalahanan niya po ang sinulatan po niya sa mga sinabi ng mga apostles tungkol sa mangyayari sa last days, sa huling mga araw. At isa nga po yung tinutukoy niya, ang paglitaw ng mga, so, hindi isa, hindi dalawa, kundi marami, mga taong mapanlait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. Yung Greek word po dito na ginamit ko, no, na trinasti sa Tagalog ng mapanlait ay sounds impacto. Impactes, meaning mockers, scoffers, false teachers. So sila pinagtuturo ng ibang aral, no, para hindi sa layunin na tumatag sa pananampalataya, kundi malihis sa pananampalataya. At sinabi ito ng mga apostles, na yes, sa uling mga araw, marami ang gagawa, mangangaral ng iba. Para lumika ng pagpituda, lumika ng pagkakati-hati, basta mo sa pananampalataya. At si Paul at Peter, ay binanggit po nila ito sa kanilang pong mga sulat. Halimbawa, si Apostle Peter, in his second letter,
chapter 3, verse 1. Mga minamahal, ito ang dalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinika pong isingin ang malinis inyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako silang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago buwan ng likhain ng mundo ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. So, alam nila, ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buwan sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. So, sa mga huling araw, maraming mangungutya, maraming manlalait. Asan na yung Jesus nyo na nangako na darating? Asan na siya? So, magdilikha ng pagdududa sa atin. Kung ano, 2,000 years ago hindi na sinasabi nila ito, sinabi ko ng Panginoong Jesus, hindi, pag binabasa mo mga sulat ni Pablo, kasi parang bukas darating na si Jesus, 2,000 years ago, ba't wala pa din? Nangiran ng mga bulang mga negosyay mo kasi nga, wala yan, walang darating. O, meron naman, nangaral naman, dumating na 1940. Kung sumablay ay sobre 19 ano pa na. 1916, 1915, tama record ko. Si Paul, ganoon din, sa kanyang sulat sa pangalawang Timoteo, chapter 3, binanggit niya rin po ang patungkol ko sa mga malalait, sa mga ngaral, 2 Timothy chapter 3, verse 1 and following. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagbibigay sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mundo. Sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang uri, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Let me pause, bago ko basahin yung verse 6 again. Imagine, ito po yung buhay na meron tayong ginagalawan in the last days. O, tapos we are very careless. Wala tayong pag-iingat. Hello. Wala tayong pag-iingat sa araw-araw. No? Kung paano tayo manamit, nagkalat ang mga adik. Nagkalat ang mga adik sa phone. Nagkalat ang mga bastos. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Sa huling mga araw, in the last day, mababagbat ng kaguluhan tayo sa kasamaan ng tao. And here you are, lumalakad ka na parang giling-giling. Here you are exposing yourselves, no? Cellphone mo, hawak mo sa iyong kamay, naglalakad ka sa gilid ng kalsada. Sabi naman ng iba, wala pa naman tayo sa may ilaw. Medyo tahimik pa naman sa dasma. Hello. Just be careful. Tayo po ay maging maingat. Again, sabi nga po sa boxing, no? Cover yourself at all time, protect yourself at all time. Huwag tayo magpapakita na off-guard. Mabuti pa minsan yung loko inaaral na araw ka. Itong araw siya nataan, ganito siya, very careless. Isang araw, gawin niya yung binabalak ng masama. Again, we are living in this kind of life. And we cannot afford na maging careless. Sa araw-araw ng buhay natin. Pagsabi sa iyo, sabi, ingat. Hindi ingat ha, ingat. Verse 6, may ilan sa kanila nang gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng magaling malinlang. Magpapasok sila ng mga maling aral. Ang mga babaeng ito inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at nagkulang sa sari-saring pagnanasa. So yes, isa po sa gawain ng mga mapandaig na ito ay ang magturo po sila ng taliwas sa mga aral ng Panginoong Jesus. At may binanggit po si Jude sa verse 3 and 4. Next slide. Verse 3 and 4.
Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. I-observe, no, si Peter, si Paul, no, lagi sa bungad ng kanilang sulat, pinapaalala nila ang kaligtasan natin. I-observe natin. Why kaya? Kasi madalas, makakalimutan din natin yung kaligtasan natin. Worry tayo sa mga nangyayari, worry tayo sa pangangailangan natin. Minsan naman, nagdududa tayo sa kaligtasan natin. Kasi nagpasaway ako, nag-stumble na naman ako, nalamin ako, ligtas nga ba ako. Ito silang mga apostles, they keep reminding us about our salvation. Our salvation belongs to the Lord. Ang Lord ang author ng ating kaligtasan. May hello, amen. Kung pinagkatiwala lang talaga sa atin ng Diyos yung kaligtasan sa ating mga kamay, marami na naglang. Salamat, no, i-keep us in His mighty hand. Can you say amen? Verse 3 and 4, mga minamahal, ang nais kong sanang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa natin lahat. Ngunit nakita ko ang kailangan isulat sa inyo isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang pinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Faith is a gift of God. Amen? Ephesians chapter 2. Si Lord ang author and finisher of our faith. That's not ours. Kaya nga banal. Kanina kung mapansin po ninyo, kabanal-banal ang pananampalataya in our text. This is God's faith binigay sa atin. Verse 4, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. For what purpose? Upang mabigyang katwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang Panginoon, pinuno at Panginoon. Noong pamanguna, sinabi na ng kasulatan ang palusap na kalaan sa kanila. So this Jude, no? Telling this, yung simple ng kanyang sulat, may mga pumasok na sa inyo. No? At nagdadala ng mga maling aral. Sa layunin na i-brainwash kayo at sumunod sa inyong mga layaw. Sa inyong gusto. Yan ang intensyon nila. Ito ang intensyon ng mga manlalait. Sundin natin ang sariling kalayawan, kahalayan o ibig ng laman. At hindi nga nagpapatuloy ito at lumalaga na sa ating pong panahon. Mga simbahang hindi nagtuturo ng pagsisisi sa kasalanan. Mga simbahan na tinagtuturo ng pagsunod sa Diyos. Ang tinuturo, Jesus loves you, mamwa chuk-chuk as you are. Kasi parang sinasabi, you don't have to change, you don't have to repent, just be you are, mahal ka ni Lord. Feel you. Napakadelikadong aral po yan. Imagine mo sabihin mo yan sa adik. Adik, mahal na mahal ka ng Diyos, just as you are. Yes! Order na dyan ng 2 gramo. Dati 1 gramo lang sinitira, 2 gramo na. I don't need to change, I don't need to repent. Mahal niya ako, asayang. Remember the first sermon ng Lord, Matthew 4:17. Matthew 4:17, magmula noon ay nangarap si Jesus, itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian niya. Nung dumating si Jesus dito sa mundong ito, hindi siya dumating kasi nakita niya mga tao, I love them as they are. Kundi I love them and so they have to repent. At yes, apart kung walang Jesus na namatay sa krus, kahit mag-repent tayo, kahit magtuwad-tuwad tayo, kahit magpenitensya tayo, wala tayong kapatawaran. Salamat may Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Nagsisi. Amen. Pwede natin palakwali pag ng kurdat. Hallelujah. Okay, so Lord, next slide, Luke chapter 13. Ang Panginoong Jesus ang nagsasalita po dito. Luke chapter 13, beginning verse 1 to 5. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. So imagine that, naghahandog sila sa Lord, pero
pinapatay sila ni Pilato at namatay sila. So minsan we're thinking like, ala, nasa worship na sila, dapat ligtas sila. The safest place ng lugar ay yung lugar ng panambahan. Pero they died. So they were thinking, kaya yan namatay sila, mga huwad silang worshiper. Verse 2, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinabi nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Kung sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Ang 18 namatay ng mabagsakan ng tori sa Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. But the Lord Jesus is saying, don't ever think na hindi nyo kailangan magsisi. Malibang magsisi kayo, hindi kayo mapapatawan. Going back po sa verse 4, ayaw nilang kilalanin. No, I'm reading yung verse 4 ng Jude. Ayaw nilang, yung second part, or letter B, ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Think about that. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo. Hindi nga po ba maraming simbahan, worship gathering, kung sa pangangaral, hindi man lang nababanggit si Jesus. And you may say, may ganun pastor? Yeah, may ganun. Isa dyan sa simbahan yung ni Joel Osteen. Napakalaki. Ito yung pinakamalaking simbahan sa Amerika. Merong sermon na hindi man lang nabanggit ang Panginoong Jesus. Kaya marami, laman ng simbahan, lumalaki, hindi nakikilala si Jesus. Because they are not talking about Jesus. They're not teaching about Jesus. And remember, sabi ng Lord, isa sa mga tandaan ng last days, marami ang magsusuputan ng bula ang Kristo. Magpapakilala sila ang Kristo. Maraming magtuturo ng bula ang Kristo. And so kung yung church hindi ituturo ang tunay na Kristo ng Biblia, ano mangyayari? So kung talagang sincere ang church, no, na ituro ang katotohanan sa kanyang mga, sabihin na natin, kawan, dapat tinuturo niya kung sino ang Jesus ng Biblia. Kaya amen. Pero kung ang concern lang niya ay para magkaroon ng maraming pang gathering, at dahil kapag maraming gathering, chances is maybe maraming magagather na collection, na pera. Minsan, totoo naman, isa sa mga tanda, sabi ng Lord, sa huling mga araw, gusto na lang ng tao, yung gusto nilang pakinggan. Boring, magtutok, kamay ko magtunod, Jesus, gusto ko yung preacher na cool, preacher na nagtuturo na how I can get money, how I can get success, blah, 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 blah. Yan ang gusto ko, yan ang gusto ko, like coaching, mentoring, I like that. Yan ang gusto kong pakinggan, kasi miserable na ako buhay ko. Sabi nga, amin mo kayamanan, makamtag mo man ng kayamanan ng mundo, hindi mo naman makilala sa Kristo. Again, in the last days, maraming magpapakilala ng bula ang Kristo. Maraming magtuturo ng maling aral. Yung kaibigan ko nga, di ba? Si Kipuloy. Amen, dumating na si Kristo. Ito. Ako. At maraming sunod-sunod sa Kanya. Kung napakinggan niyo po yung Sapulong Thursday, hindi ko na kayo tatanungin, yung sama ng loob ko. Next slide. Sabi po ni William Booth, founder ng Salvation Army, the chief danger that confronts the coming century will be religion without the Holy Ghost, Christianity without Christ, forgiveness without repentance, salvation without regeneration, politics without God, heaven without hell. Hindi nga ba parang ganun talaga nangyayari na sa panahon natin? Churches are trying to gather people to please people. Hindi to call people to repent and know Christ. Sisi kayo, kilalanin niyo si Jesus, tanggapin niyo si Jesus, malibang din yung ito kilalanin, agwan pa kayo ng impyerno kung namatay kayong walang Kristo.
Kaya ilaw, and everything, usok, di ba? Lahat na. Mga hip-hoppers na yun nagpapakanta sa harapan. Someday naisip ko din talagang ang laking pantalon ni asan si Sophie. Sophie, kaya pa yung pantalon mo sila natin ko at si Kelly. No? Ganun din ako sa inyo. Bongo. Kasi palagay ko maraming pupunta. Pakainin ko lang ako yung dalawang elder natin ako nag-preach ako dito. Ang dami siguro pupunta. That's entertainment na tayo. And then we go home na satisfy ang yung fleshly desire. Pero who is Christ sa buhay natin? Don't ever think na hindi po relevant si Kristo sa buhay natin. Na we should not know Him or mag-aaral tayo patungkol kay Jesus. Again, hindi nga ba nangyayari ito sa ating panahon? Forgiveness without repentance. Hello? Hindi masyadong familiar sa atin kami papula. Minsan hindi natin naiisip. Pag naghingi ng sorry, tawarin mo. Pero actually, the Bible is teaching what? Kapag nag-repent, walang pagsisisi. Ang tinuturo sa atin, huwag tayong bumante, sila ng garante. Pero pag walang repentance, there's no forgiveness. Salvation without regeneration. No, nilubog, ay, ligtas ka na. Amen. Lubog. Then, walang nangyari sa buhay. Hindi naman talaga na-born again. Superficial o yung kanyang panlabas na naranasan. Ano ba po sabi sa verse 19? Next slide. Ito ang mga taong lumikha, nilarawan ni Jude, ang itong mga manlalait. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga makamundo, at wala sa kanila ang Espiritu. So they create divisions, pagkakabahabahagi, sa layunin na what? No? Magkaroon ng pagdududa o ma-shaken ang pananampalataya. Yes, meron talaga pong pagkakahati-hati dahil meron pong tupa at kambing sa mundong ito. Ano siya namin? Ang kambing ay mga unbelievers at ang tupa ay mga believers. Hindi ito mawawala sa mundong ito. It will only end sa araw na muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya sa mga nangangarap, sana isa na lang yung mga tao sa mundo. Nangarap ka, mapuputi lang lahat ng ano mo, wala mo na. It will only happen on the last day. Sana wala na lang kasalanan, burahin na lang lahat. It will not happen. It will only happen in the last day. Suntok sa buwan yan. Sinit na ni Lord ang araw na yun, na paghihiwalay ng tupa at ng kambing. Kaya kasi hindi nangyayari yan. We are living with them. And so, mayroong division talaga. May mga nangangarap ng pagkakaisa. Mangarap kayo, pero hindi rin matutupad. Again, we will not see this light. We will never see this light ng pagkakaisa. Laging may pagkakakiyate. At dapat, makita natin ang ating mga sarili na yes, hati tayo kasi hindi tayo kambing. Nililong sa mga tupa. Bigyan niyo ng tubig yung ubo. Ano po sabi? Katangian po ng mga mapandahit, makamundo. Ang mga tunay na Christians ay makalangit. Yun say amen? Amen. Pero ang Kristiyano puno, makamundo. Layaw ng laman ang pangarap. Layaw ng laman ang achievements. Mas pinapahalagahan ang mga temporal na bagay at hindi ang mga bagay na panlangit. Hindi mo masama ng pangarap ng mga bagay-bagay sa buhay na ito. Pero sa mas makita natin ang ating sarili, ang priority ko yung panlangit. Kasama naman yan, kasi ba sabi, man should not live by bread alone. Kasama yung tinapay. Minsan donut, minsan pizza, wala na kayo, minsan pandisan lang talaga, mama, kami. So, hindi mo masama yung mga bagay na yun. Pero you have to check your heart, ano talaga ang kayamanan mo.
Ano talaga ang ninanais mo sa buhay na ito? Priority mo sa buhay na ito? So look at yourself, examine yourself. Are you living as it is in heaven or as it is here on earth? O nabubuhay tayo dito sa mundong ito as it is in heaven. Dahil ng buhay Kristiyano. We're living still in this world, pero we live as if we are in heaven. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Alam mo kung sabi, itong mga panlait, wala silang Espiritu ng Diyos. Wala silang Holy Spirit. Napansin niyo po kakaiba nung tayo po naging mga Kristiyano na meron na tayong Holy Spirit. So hindi na tayo basta-basta sumusupit tayo sa layaw natin. Kasi may kumukontra na. Meron na tayong new nature. Unlike noon, wala tayong pake. Basta kaya kong gawin ito, kaya kong harapin yung consequences nito, kaya kong whatsoever mangyari, I'm just go on. Pero nung may espiritu ka ng Diyos, no. Cannot. I cannot do that. I cannot go on with that. Sabi ng Galatia chapter 5, Galatia 5, verse 16, and following, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman, remember ang kausap ko dito ng ni Paul, pangamano ng palataya sa Galatia. Ito sinasabi niya, you have the Spirit of God. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakailang mga gawa ng laman, makikiapid, kahalayan at karasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuol, pagkaaway-away, pagsaselos-selos, pagkagagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, iba pang katulad nito. Muli kayong binabalaan, gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtyaga, kabaitan. Kasi mo ay katabi mo, kung bait ba? Kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus at ipinako, verse 24, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig. Kung binigyan tayo ng buhay na Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayo maging palalo, huwag natin galitin ang isa't isa, at huwag din tayo paingit sa isa't isa. So yes, ito po yung layunin ng kanila pong ginagawa. Ito po mga nanlalain. Lumikha ko ng pagkakababahagi, maging makamundo, sundan ang layaw, sapagkat wala sa kanila ang Espiritu Santo. At bigo po sa pangalawa kong puntos, last point, ang pagsasabuhay ng paalala. Spend mahaba-habang oras po sa first point kasi yun po yung foundational, yun po yung hugot ng application ng pagsasabuhay sa paalala. At itong pangalawang puntos, nabibisa ko na lang po ito. So paano po ang application ng pagsasabuhay sa paalala ito? Kaya we should apply as we live in these last days. Verse 20, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Again, this faith na meron po tayo, holy faith, this is from God. Ito say amen. Hindi tayo author ng faith. Hindi tayo nag-initiate ng faith. Hindi tayo originator ng faith. It's from God. Ito'y buhat sa Diyos. At ang sabi ng Lord sa atin, in the last days, scalpers will be coming, how we should live, magpakatatag kayo. Hindi pakikalapit ang pakitapik, kung balikan tayo patabi, magpakatatag ka, brother or sister. Hindi magpakataba, magpakatatag. Kasi
iba sa inyo, tutulog na eh. And how we will do that? No, na tayo po'y magpakatatag no, sa ating pong pananampalataya. Yes, alalahanin natin. Just as like ang ginawa ni Jude. Hey, alalahanin niyo mga sinabi ng mga apostol. So let's always go back sa salita ng Panginoon. Have you ever wondering, 22 years na tayo dito, isa lang naman textbook ang pinag-uusapan natin, tama? Pero di ba parang, yes, minsan parang narinig mo na yan, pero kapag you open your heart, you open your mind, may bago eh. May ginagawa sa atin eh. May dinadagdag. Parang bagang, no, you picture like, yung hollow blocks, bawat patong mo, nakikita mo, bibuild ng faith, papatatag ang ating pananampalataya. Magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. So yes, no, sa salita at panalangin ang kailangan po natin para tayo po ay maging matatag sa gitna po ng pamumuhay natin in the last days. At yan ang sabi ng verse 20, letter B, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. So how is your prayer life? Kumusta natin kung panalangin? Let us look at yung panalangin natin, yung prayer list natin. Nakapokus lang ba sa mga temporal na bagay? We also pray, Lord, tulungan niyo akong buong araw na ito, nang mabigyan ko kayo ng lugod, magawa kong kalooban niyo. Lord, na pagbawasan yung buo yung pagiging reklamador ko sa buhay, na wala na akong makita, puri negative. Sinabi mo naman talaga, mababat-bat ako sa bago. Pero, sabi ko rin sa akin, alalahanin ko sa ita. Verse 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Again, here, niremind na naman ni Jude. Okay? Manatili kayo sa pag-ibig habang naghihintay kayo sa Panginoon na kakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. I-remind na naman yan about kaligtasan. Itong kaligtasan ay what? Kaloob ng Diyos. Dahil sa kanyang habag sa atin. So we're not waiting and hoping, hintay ako baka maligtas ako. No. I am waiting sa katiyakan ng kaligtasan ng dala ng aking Panginoong Jesus. Kaya say amen? Di ba kaya ka naghihintay, nagbawa, sabihin sa iyo ng kaibigan mo, kita tayo alas 9. So you're waiting kasi sabi niya, 9 o'clock, makikita kami. Diba? Sabihin sa iyo ng doktor mo, punta ka dito alas 8. So you will go that time kasi sinabi sa iyo ng doktor. Ay sabi ni Lord, puntayin mo ako dating ko, I will give you the fullness of your salvation. Habang naghihintay tayo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Keep yourselves in the love of God. Yung word po dito na keep, no, ay may literal na kahulugan na guard sa Greek. Mga sa gwardiya, di ba, nagpapantay siya, he keeps his eyes sa kanyang binabantayan. So tayo man, let's keep our eyes in the love of God. Secured ako sa love ng Lord. Di ba? Ganda-ganda ang lagi natin yung sinasabi, no one can separate us from the love of God. Sabi niya yun, di ba? Pero minsan kung mabuhay ka, parang hindi mo kayo ni Lord. Minsan nagdududa tayo, di ba? Kaya sakit talaga, ang gamot talaga sa kalimot, paalala. Kaya no wonder why namin sinabi sa atin sa salita ng Diyos, gawin yung tinapay araw-araw sa salita ko. Kasi makalimutin kayo. Kala nyo si Pastor Charles lang makalimutin. Sabi niya sa katabi niyo, kaupin kayo. Hello? Kaya natin tayo may aral ng salita ko. So as Christians living in the last days, keep your eyes on Jesus sa pag-ibig ng Panginoong Yesus. Habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, again, dala-dala ang ating kaligtasan dahil sa kanyang kahabagan. You were saved by grace, and say amen.
Verse 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Kristo na nagkaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Ano pa po? Paano pa po tayo mamumuhay? O paano natin i-apply po yung paalala ito? Verse 22, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Show mercy, compassion sa mga nanghihina, nag-aalinlangan sa kanilang pananampalataya. Palagay ko walang magtataas ng kamay na minsan hindi siya nag-aalinlangan. Minsan hindi niya nagtanong ng Lord, sure na ba talaga yung baligtasan ko sa iyo? Di ba? Kasi minsan nababaling talaga natin sa sarili natin. No wonder why sabi ni Lord, keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on me, on my God. Kasi nakakalimot tayo. Kaya so tayong mga mananampalataya, yung gagawin natin, magpapaalalahanan tayo. Kasi kapatid, nanghihina sa pananampalataya, hayaan mo si Pahay. Hindi ganun. Paano kasi natin? Kahabagan natin, paalalahanan natin. Remind them of God's promises. Remind them na finished work ang ating kaligtasan. Remember, kahapon sa ating college prayer meeting sa mga nakatalo. Bakit nagnanais si Pablo na pumunta sa Thessalonica? For what reason? Para patatagin sila. Unan yung mga dulang sa kanila. Yes, tayo pinagtitipon-tipon para magpalakasan. At ang source ng ating strength, yes, isang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon hindi lang po nagpapaalala, hindi lang nagtutuwid, kundi nagpapatatag ng ating pananampalataya. Amen sa Amen. Along with prayers, fellowship, ministry, spiritual disciplines. So pahabagan natin, kaawaan natin yung mga nanghihina. Dahil tayo man, ay nanghihina rin yung mga pagkakataong nanghihina. Hello? But by the way, do not expect ang mga pastor laging malakas. Hello? Alam mo sa mahirap sa inyo eh, pastor, pagpapalakas na namin ng hindi kami ni Pastor Arvin, palakasin nyo rin kami. Pero hindi kami laging malakas. Palakasin nyo kami sa pananalangin ninyo, palakasin nyo kami sa inyong paglilingkod, palakasin nyo kami sa inyong mga kaputoo. This is how Paul wrote kung paano siya na-encourage sa buhay ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Ano ba po? Sabi po ng verse 23, agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. See, we have the business, no, na mag-evangelize. We have the business, no, na iabot ang mabuting balita sa marami. Dahil maliban, yun nga po, no, ngayon, Lord, papasukin ko na nga, hindi kami sinupuksan. Nauna ko. Agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Hindi nga ba tayo naman din inabot lang din ng gospel, amen? May mga taong ginamit si Lord. Hindi naman tayo binagsakan ng Mars. Dumating ang gospel sa atin at may mga tao kong ginamit. And here we are saying, kung hindi ka sumampalataya sa gospel, hindi ka maliligtas. Pero are we sharing the gospel? Kung talagang we believe na mali pang sumampalataya ang tao sa gospel, ang iba nga nagpakamatay para sa gospel. Ito yung pakamatay na nag-suicide, ha? Kahit may death threat, kahit mga cannibalism, marami pong church history, na paano na mission story, paano nakarating sa lugar na yun ng gospel na unimaginable, maraming buhay na buwis. Sabi nga ni Tertullian, hindi ko sure, hindi ko na maalala yung word for word, the blood of the martyrs, baka yung nagdilig. Mga dugo ng mga martyrs na matay para sa pananampalataya ang nagdilig para sumibo lang pananampalataya sa mga lugar na yun. Tayo, hindi pa naman tayo dinudugo sa pagsunod sa Panginoon. Wala namang death threat sa Pilipinas. So how much we desire and what we are doing sa pagbabahagi po ng Ebanghelyo. Last week, I shared to you po yung Acts chapter 4 verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig, ibigay ng
Diyos, sa mga tao upang tayo ay maligtas. There is salvation in no one else. So point 1, no one else. Walang iba. For there is no other name. Point 2, no other name. Walang ibang pangalan under heaven. Given. Point 3, no other given. Walang ibang ibinigay among men by which we must be saved. There is no one else. There is no other name. There is no other given. It's all Jesus. Pamilya tayo sa 1 Corinthians 15:3-4. The sufficiency of the gospel, the source of the gospel, and the story of the gospel. Minsan nagturo ko sa inyo ng 3 S. Why Jesus alone? Is the Son of God, sent from above, sufficient sacrifice. Minsan isipin natin, ako personally, minsan pag naghahanda ako ng message, minsan parang isip ko, parang hindi yun ang need ko. No? So I realized, I'm not just studying God's Word for myself. I'm also studying it for the one na isisira. So how much we desire and what we are doing in sharing the gospel. Ano ba po? Sabi po, verse 23, letter B, ang iba na may kaawa ninyo ng may halong takot. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Maybe this sounds like church discipline, na kapag unrepentant, alisin ninyo sa fellowship o sa church. Again, for the purpose to keep the purity of the church. Hindi makahawa yung kapatid na unrepentant no, sa kanyang kasalanan, ang kapwa niya ng mga mananampalataya within the church. Unless they repent. Ang church po ay hindi samahan ng mga perfect. Can you say amen? Amen. But ang church ay hindi rin po kanlungan ng mga hindi nagsisisi. Hindi po ito kanlungan ng mga masasamang hindi nagsisisi. Kundi ito ay kanlungan ng mga nagsisi at patuloy na nagsisisi dahil hindi pa tayo perfect. Can you say amen? Amen. So, let me end. We are living in these last days. At itong paalala sa atin, we are living in the last days at kung paano natin o anong dapat natin gawin as we live in the last days. Let me end verse 20-24. Hindi ko po nilagay yan sa slide, but I want you to open your Bible. Verse 20-24. Here is the benediction. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, kapangyarihan mula panahon ngayon magpakailanman. What was Jesus saying? He is reaffirming to sa tumanggap ng sulat. Hello, yes, you are living in the last days. Yes, you have to do these things na aking nabanggit. But yes, don't forget, nasa kamay tayo doon. He is able to keep us. He will keep us hanggang sa araw ng Kanya ulit pagbabalik. Pwede ba natin parapuan ng Panginoon po ba? Tayo pinalangin. Yes, Lord. Salamat po ng marami. Tunay nga, Panginoon, marahil sa bukas ay habang kami nag-aaral sa tema itong The Last Days ay nagkakaroon po ng pangamba, ng takot. Pwede sa bukas, Panginoon, even shaken ang kanyang pananampalataya. Particularly, Lord, sa assurance ng kaligtasan. But Lord, salamat kung kaya napakasarap pag-uwi-ulayan ng iyong salita. Hindi lang talaga ito nagtutuwid sa amin, hindi lang ito naggagabay at papalala sa amin, kundi nagpapatatag ng aming pong pananampalataya. Nag-aalis sa amin ng aming pong pag-aalala, ng aming mga pagtututa. Nagbabalik, Panginoon, ng kasigahan, kagalakan ng aming kaligtasan.
Thank you, Lord, sa inyong mga salita. Ano po, Panginoon, as we live, Panginoon, in these last days, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to keep our eyes, Panginoon, sa inyo. Sa dakilang pag-ibig, habang kami naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, upang lubusin ang aming kaligtasan. Nanatamo namin, hindi dahil sa ganang aming mga pagtitiis, hindi sa ganang aming mga ginawa, hindi dahil sa inyong pong kahabagan sa amin. Salamat po Diyos ang marami at kung meron man sa aming kalagitnaan, Panginoon, na di pa tunay na nagsisisi at kinikilala na siya'y isang makasalanan na wala siyang pag-asa ng kaligtasan, malibag sa palatayanan niya at ginawa ng aming Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, malibag sa palatayanan niya ang Ebanghelyo na si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao na buhay sa mundong ito na hindi nagkasala ni minsan man at naging handog doon sa krus ng Kalbaryo, namatay, kung sigatong araw ay muling nabuhay. Baka sino nga po sa mga palataya sa kanya ay hindi na mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po ang Diyos ng marami. Patuloy kayong magpala sa mga salitang ito. Dami kong pagpupulay-pulayan sa buong maghapon. Enjoy po your praise, Lord.